What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello! Kumusta? In today's video, pag-uusapan natin kung paano ba i-handle ang mga bashers at haters sa YouTube. Pero bago ang lahat guys, please huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos. Okay? And ako muna yung magsha-shoutout and 3, 2, 1. Kasi hindi niya pa talaga nakukuha yung katarungan para sa patamatay niya. Siguro nga. Hindi naman ito ka ng nakaraan. Kailangan ko siguro magpursige pa para mahanap kung sino matay sa tatay ko. Kaya naman, kahit naman ang mga panahon hindi pa tayo. So marami nasasabi na pag meron ka na daw bashers or haters, sumisikat ka na daw kasi lumalaki yung reach ng iyong influence from one group to the bigger group. Ayan. So, ang bashers at haters ay isa sa indication na you're doing well in your craft sa YouTube. Ayan guys. So, na marami akong nare-receive na bash dati dahil sa aking clickbait na mga video. Pero when I change my niche to tutorial, medyo nababawasan yung mga basher at haters. And ang nangyayari na lang is mga dislike. Ewan ko bakit siya dislike sa mga videos ko. Baka hindi na nagustuhan. Ang sabi nila, pag marami ka na daw bashers or meron ka na daw bashers, is nagiging sikat ka na daw. Feeling ko hindi naman siguro. Kasi kahit hindi ka pa sikat or konti pa lang yung subscribers mo, a basher will always be a basher at talaga nag-i-exist ang mga bashers at haters. Ayan, so meron akong naisip na paraan kung paano ba sila i-handle as tao. Kasi nga hindi naman tayo pwedeng hindi tayo maapektuhan sa mga bash at hate comments, 'di ba? Kasi you know, isa din sila sa nagpapatatag sa atin, YouTubers / influencers, char, para maging matatag at pagbutihin ang ating ginagawa sa YouTube. Ayan guys, so ang taas ng aking listahan. Papel ko lang siya sinulat. Okay, so medyo madami-dami ito. So bilisan na natin. Okay. So first one, negativities of haters from themselves. So mga negativities daw is nasa hater mismo. Sinishare nila, pinipilit nila yung tao kung kanino nila ipapasa ang kanilang hate sa kanilang sarili. That's why merong ibang haters na gumagawa ng paraan talaga at gumagawa ng fake account para i-share yung hate nila sa iyo. Like, kahit kung ano makita nila sa mukha mo, kung pangit ka ba or hindi, yun yung titirahin sa'yo. Or anything, the way ka magsalita, the way ka manamit, sa bahay mo, sa lifestyle mo, basta makapag-share lang sila ng negative sa'yo. Okay. And number 2, may mali sa'yo. Pero daw mali sa'yo. So, hinahanapan ka nila ng mali. Tulad ng sabi ko kanina, the way you look, the way you speak, your place, personality, etc. mga pinagsasabi mo, yun ang gustong tirahin ng mga bashers. Kahit na hindi mo naman intensyon na tirahin sila, or ang intensyon mo lang is pag-share ng experience mo sa isang craft, maghanap sila sa iyo ng mali para yun yung i-comment nila sa baba. Ayan guys. So merong iba din na concern daw sila. Number 3, concern. Iba yung bashing at saka yung criticism guys, kasi pag bashing kasi more on hateful comments talaga yan, like ang pangit mo, ang taba mo, ang itim mo, laki ng mata mo, laki ng ilong mo, mga ganon ganyan. But criticisms are more on helping you out on how to make your craft better. Like for example, ang dilim-dilim ng lighting mo, palitan mo yan, mga ganun. Like, ang ganda sana ng video mo, kaya lang ang pangit ang background mo. Mga ganun guys, hindi siya masyadong nakakasakit, bagkus nakakatulong siya sa atin para pagbutihin yung ating ginagawa sa YouTube. Number 4, yung mga bashers are there putting others down to make themselves feel better.
Ayan, yun ang sinasabi ko kanina sa number 1. Sinishare nila yung kanilang negativity sa kanilang life para they can feel better. May ibang tao kasi walang magawa sa life nila, like gusto lang nilang mang-bash, gusto lang nilang mag-hate para may labas yung kanilang negative vibes sa kanilang katawan at sinishare nila sa atin na wala silang pakialam if nasasaktan tayo or hindi. Ayan. So ano pang dapat gawin natin sa kanila? Continue. Meron tayong number 5, fight back. So fighting back to bashers are parang tao lang kasi tayo, guys. If we feel na nasasaktan tayo, ayaw natin na inapak-apakan tayo, so nagpa-fight back tayo. So, dati nagpa-fight back ako pag may nagbabash sa akin, pero inaisip ko, pinasok ko tong bundong ito, so prone siya talaga sa bashers. So in-expect ko na mababash talaga ako if ever na meron akong masabing masama or hindi nagustuhan ng tao. At saka pag isa pa, hindi natin maiwasan ng mga bashers, guys. They really exist. Merong world talaga, merong group for bashers or trolls sa tinatawag. Ayan. So number 6, laugh on it. So tinatawanan ko na lang sila. So after fighting back, na-realize ko na why should I fight with them? Dapat minamahal ko sila kasi isa din sila sa nabibigay sa akin ng pera, like giving their time on watching my videos, at the same time giving mean comments. Effort din yun siya, guys. So salamat din sa kanila. So tinatawanan ko na lang kung meron akong nababasang mga comment na hindi kaaya-aya, like mga hate comments. Well, that's how YouTube works. 7. Read the haters. Ayan, so meron naman option sa YouTube kung paano sila i-read or i-remove. You can block them. Ayan, huwag mo silang pansinin. If nato-comment sila sa mga videos mo, like, I don't care. Sa akin, guys, binabasa ko lahat ng comment, pero wala talaga akong pakialam if makabasa ako ng mean comments. Like, okay, mas madami yung nagmamahal sa akin kaysa sa nag-hate sa akin. So continue lang tayo sa paggawa ng videos. Next is ignore. Ignore. So i-ignore lang daw sila, guys. Yun ang sabi ko kanina, ignore nyo sila because bashers really want a response. Once nag-response ka, magre-response sila, at saka magre-response na naman ulit, yun yung gusto nila, guys. They're making fun of it. Kasi nagtatago sila sa mga unknown accounts. Yung accounts na di natin alam kung sinong may gawa, yung mga walang mukha, yun sila, matapang sila kasi wala silang mukha. So that are considered as trolls. So pag pumatol ka sa troll, para ka na din pumatol sa hangin. Kasi hindi mo sila kilala, hindi mo siya nakikita. Ayan. So ignore lang, guys, ignore. And next, jealousy. Kadalasan ng mga bashers is yun talaga ang punot dulo, jealousy. Meron mga YouTubers na kinukumpara yung sarili nila sa ibang YouTubers na kahit maliit pa yung kanilang subscribers, they started very long ago pero walang development. Stop that, guys. Do not compare yourself to others kasi iba-iba tayo ng niche at iba-iba tayo ng strategy. Kasi if you keep comparing to others, masasaktan ka lang, madidisappoint ka lang kasi mapapansin mo na your channel is not growing pero yung channel niya is growing na. Tapos wala ka na ma-feel na happiness para sa kanya kasi nahi-hate mo na siya or nagje-jealous ka na kasi nga siya mabilis ang kanyang pag-grow. So doon na gagaling yung ibang bashers na tinatawag kasi instead of congratulating them, ginagawa nila is they're hating them. Kasi nga hindi nila matanggap na nalampasan ba yan siya? Nalampasan na sila ng taong yun. Nakakasimula lang daw pero boom yung channel. Sila na matagal na tanga pa rin, nasa baba pa rin. Ayan. Do not compare each other's channel. Mind on your own content and create good content para mag-grow yung channel mo. Ayan. So yan lang, guys, ang aking mga tips. Para i-explain ko lang din kung ano-ano yung iba't ibang klaseng bashers. Ayan. So always remember that ikaw lang ang nakakakilala sa sarili mo. Wala silang alam sa buhay mo. You don't know them. Like, they don't know you personally, though makikita ka nila sa camera as happy-go-lucky person, pero iba talaga yung kakilala mo siya, ang tao, guys, mismo. If you receive a lot of hate comments, then let them be. Your friends and your family knows
the best of you, the best version of you. Ayan. They do not know the real you. Di nila alam kung sino ka talaga. Tulad ko, you can see me that I am so parang comedy or happy person, but you don't know me in person. You don't know my good side, you don't know my bad side. Though many people think that I am good. Yes, I am good. Okay, mabait ako sa mabait, guys, pero hindi ako nagpapaapak sa aking sarili. Kasi as much as possible, I want to be generous sa knowledge na aking nalalaman sa YouTube, and I want people to understand na YouTube is not that easy. Hindi siya basta-basta overnight magiging sikat ka na, or overnight magkakaroon ka ng 1,000 subscribers. You need to work on it. You need to put effort in your heart, your mind, your soul, your everything. Ayan. Para mag-success ka sa isang career na gusto mo, like YouTube. Ayan, sabi ni Miss Ann ko sa kanyang latest vlog, huwag hayaan ng ibang tao ang magdikta sa'yo. So huwag mong hayaang merong taong magdidikta sa gagawin mo. Do your thing, gawin mo yung gusto mong gawin. Huwag kang magpapaalipin sa isang tao naman na hindi nagpapakain sa'yo. Like, it is okay na humingi ng advice, but do not let them control you. Do your thing as a vlogger, do your thing as a person, kasi tulad ng mga teachers natin, they are teaching us on how to, for example, sa isang subject, how to be good in a subject, but they cannot dictate our lives na mag-aral ka, because may panahon din na ayaw natin mag-aral, like tinatamad tayo, mga ganong bagay. So, always remember that do not let others dictate what you need to do. You need to do it by yourselves. Kasi, for example, sa love life, if you're asking for advice, make sure ako na hindi mo siya i-follow kasi nga meron kang sariling decision. Though you're asking a lot of advice, or you're asking for an advice to a lot of people, nasa iyo pa rin ang huling decision. Motivation, guys. Gawin natin motivation ng mga bashers at haters, kasi in that way, for example, they will tell you na hindi ka sisikat, hindi ka lalago, forever ka ng maliit na YouTuber. Gawin mo siya motivation, guys, and ipamukha mo sa kanila that you can do better, na kaya mong maging malaking YouTuber in the future, na wala makakapigil sa'yo kahit na sila na nagbabash at nag-hate sa'yo. And lastly, guys, huwag mag-focus sa negativity can eat you alive. Negativity is everywhere. So kahit saan merong negative, guys, balance kasi yan sa life, may negative, may positive. Always think on the brighter side, the positive side, sa maraming taong naniniwala sa talent mo at maraming taong sumusuporta sa iyo. Ayan, so negativity, sometimes they touch you, but huwag kang mapapatalo, guys. Kaya mo yan siya at kaya mo silang i-overcome pag maniniwala ka lang talaga sa sarili mong kakayahan. Ayan, guys, so ang dami kong maraming salamat sa aking mga supporters for already 10,000 subscribers, guys, and watch out na lang tayo sa aking mechanics on how to win 5 YouTube t-shirts. So mamimili ako ng 5 winners, tag-iisa kayo ng YouTube t-shirts. Anyways, guys, that's it for my vlog on how to handle bashers. Ano ba talaga yung mga bashers, anong purpose nila sa live natin, sa live. Ayan, and sana meron kayo natutunan sa aking video na ito, at sana nakatulong siya to overcome those bashers and haters, and let us be motivated together, guys. And thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and like this video and click the bell notification para ma-notify ka every time mag-upload ako ng mga bagong video, tutorial, or mga ganito inspirational videos. Okay, guys, thank you so much, and always love your family. Bye!